Magandang araw mga ka-ECC! At welcome sa ECC Podcast. Season 3, Episode 2 na tayo mga ka-ECC. Woo! Galing! Ako po si Eunice. And I'm Lors. Ako naman si Jai Cañedo. Again, welcome to ECC Podcast! At ngayon naman po pag-uusapan natin sa episode na ito ang iba't iba pang mga serbisyo na ipinagkakaloob ng Employees Compensation Commission. Tinatawag natin siyang kagabay program or katulong at gabay sa manggagawang may kapansanan. Ma'am Jai, ano ibig sabihin ng kagabay natin, ma'am? Kung sino-sino ba yung benefits po doon? Kung nanood kayo ng aming Episode 1 nung sa Season 3, pinaliwanag namin doon yung mga benefits na pwede nyong makuha. At syempre, hindi lang benefits, ano pa yung services na ino-offer ni ECC. So, isa yung kagabay or katulong at gabay sa manggagawang may kapansanan. So, from the word may kapansanan, ibig sabihin work-related na sickness, injury, or death ang pwedeng makakuha ng programa sa ilalim ng kagabay program. So katulad ba yan, Ma'am Jai, nung mga nagkakaroon ng mga disability, for example? Yes, pero yung Kasama na mga sila. work-related disability. Okay. So for example, may kaibigan ako na nagkaroon ng disability nang dahil sa kanyang trabaho, maaari siya mag-avail ng kagabay program. Yes po, maraming nakapaloob sa kagabay program. Tulad na lang ng physical therapy, speech therapy, or anumang therapy na kailangan ng mga workers natin. Meron din dyan yung starter kit, complementary kit, meron din tayong tinatawag na return to work program po. At pati na rin po yung cash assistance. Madami palang nakapaloob sa kagabay program. Paano ba dyan, ma'am, makasali? Paano ba, Unang-una, magpa-aksidente ka muna. Hindi, biro lang po yan. huwag kang Bawal pa-aksidente. po yun. Kasi pwedeng maging reason yun kapag sinadya, diba, Ma'am Jai? Oo, hindi pwede kapag sinadya. Kasi 'di ba yung programa ni ECC, yung Employees Compensation Program, benefit siya para sa mga workers na nagkasakit or na-aksidente or namatay nang dahil sa trabaho. Paano naman sila kaya makaka-avail ng ating kagabay program? So kung maaalala nyo, kung nanood kayo ng aming episode 1, sinabi doon yung mga benefits. So kailangan nyo munang mag-file ng benefit kay SSS kung nasa private sector kayo, at GSIS naman po kung nasa government sector or public sector. Kapag approve ang inyong EC claim doon sa dalawang sektor na yon, dalawang branch na yon, SSS and GSIS, pwede na po kayong mag-file sa amin ng kagabay. How about, ma'am, yung mga uniform personnel? Di ba wala po silang GSIS? Saan po sila niyan magpa-file? Para sa mga uniform personnel, magpapile po tayo ng ating easy claim sa GSIS pa rin po. At once approve kayo, pwede kayong maka-avail din ng sinasabi namin kagabay program. So, ibig sabihin, kailangan mo lang meron silang approved easy claim sa SSS and GSIS before they can apply to the kagabay program. Yes, tamang-tama. So, parang secondary benefits ito na makukuha at may apply lamang sa ECC offices. Yes po. So, Lors, alam mo ba yung mga offices ng ECC bukod sa central office? Mahina ako sa mga ganyan. Pero nabalitaan ko nga, ma'am, na meron tayong mga regional offices. Kasi meron ako dating nabasa sa website ng ECC na may mga regional offices na. Ilan ba yun, Ma'am Jai? At saan-saang lugar ba yun? Okay, so bukod dito sa Manila, sa NCR, from Region CAR to Caraga, meron tayong office. Yun nga lang po, sa Region 4B, wala pa tayo ngayon, pero ang nag-handle or mahawak sa kanila ay yung central office po ni ECC. Alam na natin na secondary benefits ito. So, pag nagpunta tayo sa ECC office, so meron na tayong approved EC claim. And then, what if gusto kong mag-avail, for example, ng prosthesis? Paano po yung proseso nito? So una, dala muna dapat yung inyong approved easy claim. So pwedeng certificate to na dinownload from portal po ni SSS. Pwede rin yung voucher po na galing kay GSIS na nakalagay na easy claim granted po kayo. So meron pong assessment na gagawin yung mga nurse natin, social worker at mga doctors po. So sila yung mag-determine kung ano yung pwede mong makuha. Kung physical therapy ba yan, speech therapy, So, not occupational necessarily, for example, naputulan ako ng kamay, so gusto ko agad ng prosthesis, so hindi pa muna, Hindi i-assess muna. muna nila. I-assess siya. Okay, Kailangan since ng iba. sila yung nakakaalam na mas kailangan natin. Yes. For example, sa mga nagkaroon ng mga disability. Ganun pala yun, Lors. Pero disability lang, ma'am, no? Hindi pwede yung kunyari na ako po is member ako na kunyari na SSS. Tapos, ang na-approve lang po sa akin is yung parang yung temporary
loss of income benefits, hindi siya pwede, di ba po, for kagabay program. Ang pwede lang is yung mga may disability talaga na nangyari sa kanila. Or na-approve ni SSS, tama po ba, ma'am? Mas kino-consider yung mga naka-avail ng permanent total at permanent partial disability. Pero hindi naman natin pinipigilang mag-apply yung mga nag-apply ng temporary total kasi mag-undergo sila ng assessment. So ano man yung pwedeng maibigay sa kanila. So bukod nga po dun sa mga prosthesis, nagbibigay din tayo ng mga livelihood programs and trainings. Parang may nabasa nga ko niyan sa Facebook page ko ng ECC. Parang nagpo-post sila ng mga ina-awardan nila ng mga livelihood doon. Hindi ba fake news yun? Hindi ko alam. Ay, hindi. Please enlighten me. Ano ba yung nabasa mo? Pagkakabasa mo yun? Nakita ko doon kasi may pictures, tapos mayroon siyang mga grocery items, tapos may andun yung ating PWRDs. Tapos nakalagay doon sa message kung anong binigay sa kanya. No, ano nga yun, Ma'am Jai? Okay, sige. Ipaliwanag ko or i-discuss yung livelihood program ni ECC. So, meron tayong tinatawag na starter kit at complementary kit. So, starter kit, ito yung pauna na puhunang negosyo para sa mga workers natin na, again, naka-avail ulit ng permanent total or permanent partial disability po. So, worth 30,000 po yan. Pero hindi po pera yung binibigay ni ECC. In kind siya. Yes. Kaya pala yung pictures. Kaya yung nakita po ni Ma'am Lorena ay grocery. So, pwede or maaaring grocery ang pinili ng ating beneficiary. So, pwede siyang mamili. Iba't ibang business po yung pwede nilang pagpilian. So as long as matapos niya yung ating livelihood program, yung trainings, no? Yes. Kailangan mo muna mag-undergo ng training. And again, may assessment ulit yan kung anong business ang pwede mong makuha. Kasi kung halimbawa, gusto mo ng piggery, nasa Manila ka. Sa Paano urban, naman? urban area. Eh, di nga reklamo ka. Oo. Linggo-linggo ka nasa barangay, mga ganun. Ayun. So, kung halimbawa school supplies, pero ang dami mong kalaban sa area na school supplies. So, pwede kang mag-iba ng So may negosyo. feasibility study na Yes, nagagana. meron. Sino yung mga nag-a-advise sa kanila doon, ma'am? Yung ating mga social worker po. So, sila yung magsasabi kung ano yung feasible, ano yung magandang Actually, negosyo. marami nang nakapag-avail sa atin ng mga livelihood program tulad ng Pisonet, Sari-Sari Store, meron din ng mga piggery nga, no? And then, bigasan, yan yung mga water usual. refilling station. Yes, mga usual na hinihiling nila na maging business nila despite their disability. Galing pala ng kagabay program. Yes, at bukod dun sa starter kit, may nabanggit ako na complementary kit. So ito po ay 1 year silang i-assess or titignan, i-monitor kung napalago nila yung negosyo. Kung napalago nila, magkakaroon sila ng karagdagang 10,000, yun yung complementary. Parang bonus. Akala ko maniningil si ECC. Hindi. Actually po, yung ating starter kit, last year, 20,000 lamang siya. Ngayon, Ngayon, nagtaas na 30,000. tayo this year na 30,000. So yun yung Kasi good nga, news namin sa inyo. yes, mga kasi nga, ka-ECC. tumataas na mga bilihin. So, Inflation. kailangan magtaas na rin yung ating starter kit, which is 30,000 pesos na siya. In kind po yan, syempre. May nabasa din ako, Ma'am Jai, na skills training. Nag-offer din po ba ang employees compensation noon under the kagabay program? Magandang tanong yan, Lors. Diba? Hindi ka ko nang hindi mabanggit. Diba? Siyempre, bukod dun sa ating livelihood training or livelihood kit, meron din tayong tinatawag na skills training. Siyempre, hindi naman lahat ng tao naisip magnegosyo. Business-minded. magnegosyo. So, yung iba gusto lang nilang mahasa yung skills na meron sila. At yung iba, syempre gusto makabalik sa trabaho. Alam ko may mga nakabalik na tayo sa trabaho. Parang dating seaman, ngayon rider na. So yun po, pwede rin maka-avail ng skills training. So kung may mga training centers kayo na alam, na nagbibigay ng training para dun sa mga skills nyo, pwede po yun. Example ng skills, Ma'am Jai. Pwedeng, halimbawa sa mga computer, yung mga software application, kung gusto nilang mahasa sa mga yun, may mga training center po. Like TESDA, pwede. Pwede, DOST, yun. Okay, so isa-shoulder ni ECC yung training. Yes. And then pag natapos mo yon, you can have your certificate na nagpapatunay na ikaw ay skilled na to work to another, for example, kung hindi ka na makabalik sa dati mong trabaho, sa panibagong, for example, yun nga sinabi mo kayo na naging Seaman siya na naging rider. Pwede din siguro dyan, Ma'am Jai, yung magaling magluto, tapos may Pwede. sila, certificate. yung software ka mo na natuto siya magkaroon ng mga software, parang software sa mga computer, ganon. So, pwedeng basic programming. So, pwede na siyang mag-apply as IT sa mga maliliit na kumpanya.
In pa naman ng IT ngayon, and mas malaki na ang sweldo ng mga IT natin Yes. ngayon. Kaya may iba na mas pinipili yung skills training. Kaya technician ka, ganyan. Okay, very good naman pala yung ating kagabay program. Siyempre, malawak yung sakop na minsan nakakalimutan i-apply ng ating mga workers. Naku, kailangan po ay malaman ninyo itong kagabay program dahil super important at super na makakatulong po talaga sa inyo despite your disability. Very helpful siya para sa ating mga beneficiaries talaga. Hindi lang siya nakakahon dun sa mga negosyo, may skills training din pala, nabibigay din tayong prosthesis. No, napakadami rin pala nating binibigay. Di mo marirealize ang dami pala nating binibigay dun sa kagabay. Akala mo isang word pero napakadami pala. Literal eto na na gabay. nga. sa mga Kaya workers. nagabay. Gagabayan ka from start to finish. Ganun siya. Very comprehensive. So ito na nga, nung oras na guys. Oo nga, naubusan na naman tayo ng oras. Lagi yung tayo naubusan ng oras guys. And of course, dahil marami na tayong season with regard to our discussion about the Employees Compensation Program, meron po tayong bagong segment sa ating susunod na episode. At ito ang Compensable ba yan? Compensable ba yan? Compensable ba yan? Kung gusto nyong malaman ano yung bagong segment namin, panoorin nyo po yung aming susunod na episode. Muli, ako po si Eunice. I'm Lors. I'm Jai. At ito po ang ECC Podcast.